Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkalabas ko sa portal ay naglakad na ako papunta sa bahay noong matanda sa may paanan ng bundok. Ramdam ko ang unti-unting paghina ng aura niya. Malayo pa lang ako ay nakita kong marami ang tao sa harapan ng bahay, pati na sa may sala. Sa nakikita ko ay alam kong mga kapitbahay ang karamihan sa mga naroon. Naroon lang ako sa may pintuan, pero naramdaman pala ako ng matanda, kaya agad niyang sinabing papasukin ako. Noong makita niya ako ay nagpilit iyon na bumangon. Pinigilan ko naman siya na bumangon dahil halata ang kanyang panghihina. Sabi ko sa kanya, "Lola, kumusta na po kayo? Gusto mo pauwiin ko na si Diana para may makasama ka rito?" Ngumiti naman siya sa akin at sinabing, "Apo, wag na. Mas mabuti na iyong naroon siya sa poder mo. Mas ligtas siya roon kaysa rito. Madadamay lang siya sa kung anong ginagawa ng mga kalaban ko rito. Marami sila at hindi ko sila kaya. Nanghihina na ako. Laking pasasalamat ko na lang dahil sa ibinigay mo sa aking poder. Kaya buhay pa ako ngayon." May nagsalita naman na isang matanda sa may bandang likuran. Sabi pa noon, "Iho, ikaw pala ang sinasabi niyang babaylan. Nakakilala niya. Palagi kanya binabanggit sa amin. Kawawa ang matandang yan. Pinagtulungan siya ng mga manggagaway sa lugar na ito. Lahat kami na mga narito ay mga nagpagamot sa kanya at napagaling. Kaya ngayon, gumaganti kami ng utang na loob. Sinasamahan namin siya at inaalagaan dahil wala siyang kamag-anak dito. Ang dalaga niyang apo naman ay naroon daw sa inyo." Sinagot ko naman ang matanda, "Ganun po ba? Siya talaga ang sadya ko rito at aasikasuhin ko na rin ang problema niya. Makinig kayong lahat ng mga narito. Para hindi kayo tabla ng lason ng mga manggagaway na naglipana dito sa lugar nyo, may ibibigay ako sa inyo na halamang gamot na hindi matatagpuan dito sa mundo natin. Bahagi iyon ng punong kahoy ni Diwatang Sinukuan. Tuwing umaga at hapon ay magpausok kayo sa harapan at likuran ng bahay nyo. Maglagay kayo noong tuyong dahon ng sanga na ibibigay ko. Kahit kaunti lang noon ang ilagay nyo ay ayos na. Kumuha na lang kayo. Naroon lang sa sakong dala ko sa labas ng bahay. Asahan nyo na ang mga kakaibang mangyayari. Hindi matatahimik ang mga manggagaway na iyon sa tuwing magpapausok kayo dahil sasakit ang ulo nila hanggang sa tuluyan silang manghina. Dadalawin nila kayo at hihingi sa inyo ng tawad at ipapakiusap na itigil na ang pagpapausok. Pero huwag kayong magpapalinlang sa pagpapanggap nila na nagsisisi. Ituloy nyo lang ang pagpapausok tuwing umaga at hapon. Araw-arawin nyo lang at huwag papalyahan
hanggang sa magsilayas ang mga katulad nila dito. At kapag hindi sila nagsilayas sa lalong madaling panahon, marami ang paglalamayan dito. Lahat kayo rito ay minarkahan na nila, kaya hindi na mahirap sa kanila ang pinsalain kayo ng paulit-ulit. Hindi nyo ba napapansin ang maliliit na pulang marka na parang mantsa sa kanang kamay nyo? Parang mantsa lang iyan ng tinta ng ballpen. Karamihan sa inyo rito ay nabiktima na nila. Pagkasabi ko noon ay nagkagulo sila at pinagtitinginan ang kanilang mga kamay. May sumigaw naman sa may likuran at sinabing, "Kalokohan niya pinagsasabi ng batang yan! Lahat daw tayo ay may marka! Bakit kami wala?" Pabulyaw na wika pa noon sa akin habang dinuduro ako. Sinagot ko naman siya, "Ano ang tingin niyo sa akin? Tanga? Paano kayo magkakaroon ng marka? Isa ka sa manlalaso na tinutukoy ko. At sa tingin mo, makakalabas pa kayo rito ng buhay? Malas nyo lang dahil hinintay nyo pa talaga ako. Alam kong nasa labas ang iba sa mga kasama nyo, nakikinig sa pag-uusap natin dito." Hindi sila nakasagot at nagpalingon-lingon sa paligid na halatang naghahanap ng malalabasan. Dahan-dahan din silang umatras. Noong makarating sila sa may pintuan, ay biglang bumuelo ng pagtakbo papalabas. Pero hindi sila makalabas dahil naroon ang kaibigan kong kapre na si Doro. Muli akong nagsalita. "Ang tatapang niyong magsalita ng kung ano-ano. Nagawa niyo pang magpanggap na nakikiramay rito, habang ang mga tao ay walang kaalam-alam na kayo rin ang namiminsala sa kanila. Oh, yung lahat ng mga nabiktima rito ng panlalason at namatayan ng kaanak dahil sa panlalason nila, kayo na ang bahala sa dalawang lalaking iyan." Biglang nagkagulo ang mga tao. Hinatak nila ang dalawang lalaki papalabas at doon binugbog. Makikitang sobrang galit ng mga taong kumukuyog sa kanila. Mukhang may mga napinsala talaga silang kaanak o mahal sa buhay. Kaya ganun na lang ang galit nila nang malamang iyong dalawa ang nambibiktima sa kanilang lugar. Hinayaan ko na lang ang mga taga roon na ilabas ang kanilang galit sa mga manlalason para makamit rin nila ang kanilang hustisya. Wala akong pakialam kung patayin man nila ang dalawang manlalason na iyon. Habang nagkakagulo ang mga tao sa labas, ay hinarap ko naman si Lola Rosetta. "Lola, anong nararamdaman mo sa katawan mo ngayon? Tsaka, bakit ka nagkaganyan? Di ba may binigay ako sa iyo na ikalawang antas ng puder? Paano ka nila napinsala?" Sabi niya naman, "Apo, pasensya ka na. Naabala pa kita. Alam mo naman na matanda na ako. Mahirap na sa akin ang magbasa at unawain ang mga nakasulat na Latin sa papel na iniwan mo. Hindi ko natapos ang lahat ng orasyon para sa puder na iyon dahil napakahirap na sa akin ang magbasa. Gawa ng panlalabo na rin ang aking paningin." "Sige po, Lola. Ipapasa ko na lang sa iyo sa pamamagitan ng orasyon ng pagsasalin para hindi mo na kailangang basahin. Pero aalis po muna ako saglit. Babalik din ako agad." Wika ko pa sa kanya at lumabas na ako ng kanyang bahay. Naghanap ako ng halamang gamot pero mukhang maghihintay pa ako na sumapit ang gabi. Hapon pa lang kasi noon. Ang halamang gamot kasi na kukunin ko ay hindi basta-bastang makikita sa araw dahil sa gabi iyon nagpapakita. Kaya kailangan ko pang hintayin na gumabi. Kaya umupo na muna ako sa paanan ng isang malaking puno. Lilinawin ko lang po ha, ang bundok na tinutukoy ko ay iyong bundok rin na inakyat namin ni Ate at ni Diana. Sa itaas pa noong pamayanan na pinamumunuan ni Ermitanyang Madrid. Noong nag-aagaw na ang liwanag at dilim ay tumayo na ako sa aking kinauupuan at bumaba sa mga kabahayan ng pamayanan para makiinom sana ng tubig. Habang naglalakad ako paibaba ay naririnig ko ang palahaw na iyak ng isang bata. Kaya doon na ako tumungo sa direksyon kung saan ko naririnig ang iyak. Mukhang alam ko na rin ang dahilan ng pag-iyak ng batang iyon. Kaya pumitas na ako ng dahon ng halamang gamot
para gamutin ang pananakit ng ngipin noon. Pagkarating ko sa harapan ng bakuran ay agad akong nagtaupo. May nagbukas naman ng pinto. Isa iyong babae. Sabi naman noon, "Ano pong kailangan nyo?" Sabi ko naman, "Ma'am, pwede po ba ako makiinom ng tubig?" Pumasok siya sa loob at noong muling lumabas ay may dala ng pitsil na may tubig tsaka baso. Sabi niya, "Heto po sir ang tubig. Ito lang po ba ang kailangan nyo?" Hindi ko siya nasagot agad dahil umiinom pa ako ng tubig. Matapos kong uminom ay sabi ko sa kanya, "Anong nangyari sa bata? Kapatid mo ba yung umiiyak o pamangkin?" Sabi niya naman, "Hindi sir, anak ko yan na panganay." "Ewan ko nga po, kahapon pa yan iyak ng iyak eh. Dinala ko na yan sa center. Tapos binigyan lang siya ng gamot pambata para sa sakit ng ngipin. Pero hindi naman nawala ang pananakit. Lalo pa nga yatang namaga ang mukha niya." Sabi ko naman, "Pwede ko bang matignan ang anak mo?" Sige po, saglit lang at ibababa ko." Ilang saglit pa ay naroon na siyang muli kasama ang anak. Nakita ko ang magkabilaang pisngi ng bata na namamaga. Nagsalita muli ang babae. "Hindi nga po yan mapagaling ng doktor eh, dahil may uod na raw ang ngipin niya." Nilapitan ko ang bata at hinawakan ang pulsuhan. Tapos umusal ako ng orasyon sa isip at dinikdik ko yung dala kong halamang gamot saka pinahid sa pisngi noon. Pagkalipas lang ng ilang saglit ay saka ko yun inalis. Pagkatanggal ko nga noon ay maraming uod ang naroon nakadikit. Iyong katulad ng uod ng saging. Ganun ang itsura. Nagtaka naman ang nanay noong bata at sinabing, "Saan galing yan sir? Bakit ang daming uod?" Sabi ko naman, "Sa bibig ng anak mo. Kaya sobrang sakit ng ngipin niya dahil marami nito sa loob ng bibig niya." Sabi niya naman, "Ha? Paano napunta dyan ang mga uod? Akin na nga yung halamang gamot na yan." Inagaw niya iyon sa akin at hinalungkat ang ilalim pero wala siyang nakitang uod na nakatago sa loob. Sabi ko sa kanya, "Eto pa, yan ang gamitin mo. Ipunas mo sa pisngi ng anak mo." Ipinunas niya nga iyon at pagkaalis ay nagulat siya. Nabitawan niya iyon dahil marami uli ang uod na naroon. Sabi ko na lang sa kanya, "Okay na po yan ma'am. Mukhang yan na ang huling mga uod na nasa bibig ng anak mo. Huwag ka na magtataka, ipapaliwanag ko na lang sa iyo. Yung mga uod na yan ay hindi lang sa ngipin ng anak mo, kundi nasa bibig niya mismo at meron din sa mga pisngi. Maliit lang yan na parang kasing taba ng buhok ng tao. Tumataba at lumalaki yan kapag nahahanginan, kaya naging ganyan ang itsura." Sabi niya naman, "Wala akong maintindihan sa lahat ng nakikita ko. Sa lamangkero ka ba? Pinagtitripan mo yata kami. Matapos kitang painumin ng tubig, paglalaruan mo pa kami." Hindi na lang ako nakipagsagutan pa sa kanya dahil baka lalo pang magalit. Sabi ko na lang sa kanya, "Ma'am, hindi naiiyak magdamag ang anak mo. At bukas, babalik na sa dati ang mukha niya. Mawawala na ang pamamaga. Makakatulog na rin niya ng mahimbing. Basta wag mo munang papakainin ng matamis at makakating ulam. Kagaya ng tuyo, bagoong, tsaka isda na hindi sariwa. Sige po, aalis na ako." Wika ko pa at umalis na ako agad. Habang naglalakad ay may nakasalubong naman akong lalaki na halos kaidaran ko lang siguro. Sabi niya sa akin, "Pare, saan ka galing? Bakit parang galing ka yata sa bahay ko? Ang asawa ko ang sinadya mo no?" Sabi ko naman, Hindi po. Gusto ko lang magamot ang anak mo. Kanina ko pa kasi naririnig na pumapalaho ng iyak. Nakakaawa na." Galit naman iyon na sumagot, "Ang anak ko ang ginamot mo o ang asawa ko ang tinuhog mo?" Agad iyong sumuntok sa akin, pero bago niya pa ako tamaan ay mabilis ko siyang itinulak, kaya malayo ang kinagulungan niya. Umalis na rin ako habang napapailing-iling sa nangyari. Bakit kasi madalas mangyari ang ganito?
Ako na nga ang tumutulong, ako pa ang lumalabas na masama. Pero inasahan ko na rin iyon. Bundok kasi ang lugar at madilim, kaya magiging kahina-hinala talaga kung may taong matatagpuan sa bahaging iyon. Bumalik na ako sa una kong tinambayan at naghanap na ako noong halamang gamot na kailangan ko. Binuksan ko muna ang aking espiritual na paningin dahil sobrang dilim na noon at hindi ko makikita ang halamang gamot kung sa normal na paningin ko lang. Ilang sandali pa ng aking paglalakad ay nakita ko na ang halamang aking hinahanap. Bago ako magpatuloy ay bibigyan ko muna kayo ng ideya tungkol sa halaman na sinasabi ko. Marahil ilan sa inyo ay nakakita na ng ganoong halaman, lalo na iyong mga nasa liblib na probinsya. Minsan kasi kahit sa tabing daan ay meron nito, lalo na iyong may makakapal na damuhan, tapos kulay maliwanag na pagkaputi o dilaw ang bahagi ng sanga. Ang tawag sa amin noon ay halamang amag. Mabisa iyong gamot para sa mga taong paralisado at hindi na makagalaw. Pati na rin iyong mga pinaglaruan ng maligno. Ang gawin nyo ay ilagay lang iyon sa isang basong may tubig. Ibabad sandali saka inumin ang pinagbabaran. Magkukulay madumi ang tubig noon, pero iyon talaga ang natural niyang kulay. Matapos kong makakuha noon ay bumalik na ako sa bahay ni Lola Rosetta. Pagkabalik ko ay naroon pa rin ang mga kalalakihan sa labas ng bahay ng matanda. Sabi nila sa akin, "Boss, anong gagawin namin dito? Ikaw ang hinihintay namin eh." Sabi ko naman, "Mukhang bugbog sarado na. Kaunting buhay na lang talaga ang itinira nyo. Hindi na yan pwedeng paabutan pa bukas. Nasa paligid lang ang mga kasamahan yan. Takot lang sila sumaklolo sa dalawang iyan dahil alam nilang narito ako. Sige, ako na ang bahala. Umatras muna kayo." Wika ko pa sa mga kalalakihang naroon. Agad naman silang sumunod. Noong nakadistansya ni sila, ay umusal ako ng orasyon, sabay lapat ng kanang kamay ko sa lupa. Nabiyak ang lupa malapit sa kinaroroonan noong dalawang manggagaway at nilamon sila ng lupa pailalim. Kasabay noon ay narinig namin ang palahaw ng iyak at hinagpis ng mga kaanak sa bahaging hindi kalayuan sa bahay. Nakikita ko sila pero hindi ko lang pinapansin, maliban na lang kung gagawa sila ng hakbang para maging dahilan na tupukin ko sila ng apoy. Hinarap ko ang mga taong naroon. Ayan, wala nang ebidensya sa nangyari sa dalawang iyon. Alam na mga kaanak nila ang nangyari dito. Alam din nila ang dahilan kung bakit nangyari ito sa kaanak nila. Sila rin naman ang may gawa sa sarili nilang kamatayan. Kaya wag na kayo mag-alala kahit pa may maghanap na otoridad. Makikisuyo ako sa inyo. Buhatin niyo pabalabas ng silid niya si Lola Zeta. Papainumin ko siya ng gamot. Agad namang nagtulong-tulong ang mga kalalakihan. Noong naroon na sa may upuan sa sala, ay saka ko na inihanda ang ipapainom ko sa kanya. Nagulat ako noong makita ko si Lola Zeta. Wala na pala itong malay dahil kumalat na sa katawan niya ang lason. Kung hindi lang sa poder na naibigay ko sa kanya, ay siguradong hindi na siya umabot ng ilang oras na buhay dahil laso ng isang makamandag na ahas ang ginamit sa kanya. Matapos ko siyang gamutin ay lumabas na ako ng kanyang tahanan. Doon ako nagpahinga sa isang kubo na walang dingding. Bubong lang ang meron, tapos may duyan doon kaya napaka-presko. Habang naroon ako nagpapahinga ay may lumapit sa akin na isang lalaki. Sabi niya, Sir, pwede kaya naming matutunan iyong kakayahan na ginawa mo kanina? Hindi ko lubos maisip na totoo pala ang mga ganoong bagay. Pero ngayon, naniniwala na ako dahil nakita ko mismo ang mga ginawa mo. Ang mga ganoong kakayahan kasi ay naririnig ko lang dati sa mga kwento ng matatanda. Kaya hindi ko mapaniwalaan na totoo talaga. Sinagot ko naman siya. Ganito kasi yan, sir. Ang mga ganoong kakayahan ay pwede namang magawa ng kahit sino. Kaso nga lang,
Iyong ganoong kakayahan ay pag-aari ng mga elemental na may buhay. Kaya kung sino ang nagmamay-ari noon, ay siyang magpapasya kung sino ang gusto nilang pagkalooban na pwede rin gumamit noon. Kahit ako ay isang babaylan, ay hindi ko pwedeng ituro basta-basta dahil hindi ko naman iyon hawak o pag-aari. At pinapahintulutan lang ako na gamitin iyon para sa mahalagang dahilan. Kapag nakita ng otoridad ang bangkay ng dalawang lalaking iyon dito, kayong lahat ay makakasuhan at madadamay. Kahit pa sabihing mga kriminal naman iyon. Kaya ginawa ko iyon para protektahan kayo. Mahirap na nga ang buhay natin, tapos magkakaproblema pa tayo sa otoridad. Mas lalo tayong mababaon sa kahirapan. Kaya pasensya na po, wala akong maituturo sa inyo na ganoong uri ng kakayahan. Tumango-tango lang ang lalaking lumapit sa akin. Tapos ilang saglit ay nagpaalam na rin ito na aalis na. Kaya naiwan na akong mag-isa sa kubong iyon habang nagpapahinga. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako ng umaga na. Kaya bumangon na ako at agad nagtungo sa bahay ni Lola Zeta. Wala na ang mga taong naroon. Kaya nagtuloy na ako sa loob. Sumilip ako sa kwarto niya pero wala ring tao. Tapos may nakita akong dalawang babaeng matanda na nagluluto sa kusina. Sabi nila, "Iho, si Maring Rosetta ba ang hanap mo?" "Opo, nasaan po siya?" "Ayun, maagang gumising at umalis agad na may dalang timba at tabo. Baka maliligo iyon sa paliguan sa unahan." Sabi ko naman, "Sige po. Hihintayin ko na lang muna siya bago ako umalis. May mahalaga kasi akong sasabihin sa kanya." "Sige. Maghintay ka lang dyan at ipagtitimpla kita ng kape." Wika pa noong isang matanda. Habang naroon ako sa may sala nakaupo at nagkakape, ay nakita kong paparating ang isang lalaki at isang babae na may kasamang bata. Naaalala ko sila. Sila iyong mag-asawa sa itaas na ginamot ko ang masakit na ngipin ng anak. Sabi noong babae, "Tao po, Lola Zeta?" Sinagot naman siya noong isang matanda, "Ne, wala siya rito. Naroon sa poso sa ibaba, naliligo. Pero pabalik na siguro iyon dahil kanina pa naman yun umalis. Hintayin nyo na lang." Muling nagsalita ang babae noong makita ako. "Teka, bakit narito ang lalaking yan? Nasa bahay yan kagabi. Hindi ko alam kung anong salamangka ang ginamit niya sa anak ko eh. Isa yata yan sa mga manlalason dito sa atin." Dumagdag naman iyong lalaki, "Oo nga, sinaktan rin ako niyan. Tinanong ko lang naman siya kung bakit siya galing sa bahay namin. Hindi ako sinagot at bigla na lang umalis. Yan din ang dahilan kung bakit kami nag-away mag-asawa kagabi." Dumating naman bigla si Lola Zeta na may dalang timba na may tubig at halatang katatapos ng maligo. Binati naman siya noong babae. "Lola Zeta, magandang umaga po. Mabuti at magaling na po kayo. Wala pa po ba si Diana? Ewan ko ba sa pinsan kong iyon? Hindi man lang nag-aalala sa kalagayan niyo rito na mag-isa lang kayo." "Siya nga po pala, hindi na masakit ang ngipin ni JR kagabi. Nawala na rin ang pamamaga ng mukha niya. Bakit nga pala narito ang lalaking yan? Siya ang dahilan kaya kami nag-away mag-asawa dahil pinagsisilosan siya nito. At may ginawa yan kagabi kay JR. Para siyang siraulo. Hindi ko alam na kumuha siya ng uod ng langka at inilagay sa dahon tapos inilagay sa mukha ni JR. Tapos ang sabi niya, galing daw ang uod na yun sa ngipin at bibig ng anak ko." Tuloy-tuloy na pagsasalita pa ng babaeng iyon sa malakas na boses at sa masakit sa tengang tunog. Nagsalita naman si Lola Zeta, "Hindi nyo dapat ikinagagalit iyon. Inunan nyo pa ang kamangmangan nyo imbis na magpasalamat kayo sa ginawa ng taong yan. Ginamot naman pala ang anak nyo tapos nagalit ka pa at hindi mo malang ipinagtanggol at ipinaliwanag sa asawa mo kung ano talaga ang ginawa ng lalaking yan para sa anak nyo. Napakaswerte nyo dahil ang bahay nyo ang napili niya puntahan. Siya ang babaylan na nagligtas sa bunso mong kapatid noong dinukot sila ng mga kulto sa itaas ng bundok. Kaibigan ko siya at siya rin ang dahilan kaya magaling na ako ngayon.
Ang hirap kasi sa inyo, napakabilis niyong maghusga ng tao. Galit na sambit pa ng matanda. Ako naman ang hinarap ni Lola Seta. Iho, pagpasensyaan mo na ang ugali ng pamangkin ko. Maraming salamat sa iyo at hindi mo ako nakalimutang dalawin at kamustahin ang kalagayan ko. Muntik na akong bawian ng buhay kagabi kung hindi ka dumating. Sabi ko naman, wala po yun Lola. Di ba nangako naman ako na babalik ako dito? Tsaka, sigurado ka po, hindi mo talaga kailangan dito si Diana? Nasa bahay lang naman siya at nag-aaral din siya ngayon. Sabi niya naman, hayaan mo na siya roon sa inyo iho nang hindi maabala ang pag-aaral niya. Kapag nagpasaway iyon doon ha, huwag kang mag-aatubiling pagalitan. Huwag po kayong mag-alala Lola, hindi naman siya pasaway. Masipag nga at nag-aaral din ng mabuti. Sige po Lola, aalis na ako, marami pa akong gagawin. Hinintay lang talaga kita para makita ko na maayos na ang kalagayan mo. Hayaan niyo po at sasabihan ko si Diana na dalawin ka rin rito. Bago ako umalis ay tinignan ko ang mag-asawa tapos sabi ko, Mrs., huwag mo kalimutan iyong ibinilin ko sa iyo ha para sa anak niyo. Huwag niyo siyang papakainin noong mga binanggit ko dahil kapag nakakain siya noon ay muling babalik ang sakit ng ngipin niya at baka maging mas malala pa. Hindi ang mga iyon sumagot at umiwas ng tingin sa akin. Pero alam ko na sa isipan nila ay gusto nila akong kausapin kaso nahihiya lang. Alam ko na rin naman lahat ng gusto nilang sabihin. Gusto nilang humingi ng tawad at magpasalamat. Hindi man nila iyon nasabi ay okay na rin iyon sa akin dahil nabasa ko naman sa kanilang isipan. Tinungo ko na ang daan papaakyat sa bundok at noong nakalayo na ako ay saka ako gumawa ng portal patungo sa pamayanan ni Ermitanyang Madrid. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga kasunod nito. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay pasalamatan muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lassie Metcalfe ng Qatar, Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan, Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, Ma'am Brittany ng Germany, at sa pinakabago nating sponsor na si Ma'am Rosemary Debrien. Maraming salamat po sa inyong suporta sa proyekto ng ating channel. Alam nyo naman siguro na may tinutulungan tayong mga bata para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Naway patuloy pa kayong biyayaan ng ating puong may kapal at bigyan ng malusog na pangangatawan upang maipagpatuloy nyo rin ang pagtulong sa kapwa. Pinapasalamatan din po natin ang lahat ng mga naka-join sa ating channel membership. Maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa ating mga tagapakinig, kahit like and comment lang po, ay ayos na rin iyon bilang tulong nyo sa ating channel. Kaya sana huwag nyo na rin ipagkait. Yun lang po. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.